Start natin sa scout namin. Palabas. Okay. Kamusta? Ayos naman? Ay, sa pakiramdam mo, kung handa na makinig, pumalakpak na ng 2 beses. At dahil handa na kayo, meron akong kwento. Sino sa inyo ang mahilig sa kwento? O si Cyrene. Sino ba? Si Mary Chris at saka si Sandra. Si Cyrus at saka ano ang pangalan mo, bunso? Daniel. Si Madam ay lahat na yung nakalimutan. Ano? Okay, so meron akong kwento. Sabi ay may kinalaman sa payong. Sino sa inyo po ang may payong? Basic. Ay, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuwing kailan po natin ginagamit ang payong? Pag naulan, tama. Para hindi mabasa. Ano? Pag umuulan lang ba? Pag mainit din. So pagka mainit ang panahon or kapag maulan, ginagamit ang payong. Sa palagay nyo, mahalaga ba ang payong sa mga tao? Bakit mahalaga ang payong sa mga tao? Sige na, ikaw, Cyrene. Huwag mahihiya, tayo-tayo lang ang nandito. 7 lang kaya tayo dito. Huwag ka na mahiya, o. Bakit mahalaga ang payong sa tao? Si ano daw, si Say. Tama, para hindi lagnatin. Ano pag naulan? So ngayon, ang ating pong kwento ay may kinalaman sa isang payong. So habang binabasa ko po ang kwento, ang gagawin nyo lamang ay makinig. At pagkatapos, may mga bahagi sa kwento kung saan ako titigil para magtanong. So kailangan talasan ang inyong pandinig at tatandaan ang pinapakinggan. Handa na bang makinig? Okay, simulan na natin. So ang ating pong kwento ay may paragat na ang hiwaga ng pulang payong. Ito ay simulat ni Maria Ana Corpus at iginuhit naman ni Grace Saison. Okay. Sa Divisoria, sa lungsod ng Maynila, nakatira ang mag-ina, si Aling Nelly at ang kanyang anak na si Ana. Bakasyon at walang pasok sa paaralan. Kung kaya isinasama ni Aling Nelly ang kanyang anak na si Ana sa palengke ng Divisoria, kung saan malapit ang kanilang tirahan. Sila ay nagtitinda ng iba't ibang gulay. O unang tanong, sino ang tauhan sa kwento? Si Ana po? Sino pa? Si Ana at saka si Soria? Sinong kasama nga ni Ana? Si Ana ay yung bata. Sino yung kasama niya? Yung sa picture, nakadilaw. Sino kaya yun? Si Aling Nelly. Si Aling Nelly at si Ana ay magkaano na sila? Magnanay, tama, mga ina. Okay, tuloy na natin. Isang hapon, habang pauwi sa kanilang bahay ang mag-ina, ay may nakita si Ana na isang pulang payong. Hala, inay, may payong po. Kanino kaya ito? Dahil walang ibang tao sa daan ng oras na iyon at hindi nila alam kung sino ang may-ari nito, napagpasyahan nilang iuwi na lamang. Iuuwi na lamang natin at kung may maghanap, ating ibibigay. Ang sabi ni Aling Nelly. Pangalawang tanong, ano ang nakita ng mag-inang Ana at Aling Nelly? Yes, please. Payong po. Payong. Tama. Anong kulay daw ng payong? Pula po. Kulay. Okay, tuloy na natin. Nang makauwi na ang mag-ina, inutusan ni Aling Nelly na bumili ng tinapay at kape si Ana. Bigla na lamang pumutak ang unan. Tak, tak, tak. Naisip ni Ana na gamitin ang payong. Inay, gagamitin ko muna po ang payong. Bigla po kasi umulan, sabi ni Ana. Paglabas ni Ana sa kanilang pintuan, ay binuksan niya ang payong. Kaunting hakbang pa lamang palayo ng kanilang bahay at naramdaman ni Ana na para siyang hinihila paitaas. Kaya hinimpitan niya ang hawak dito. Hala! Anong nangyayari? Hinihila siya paitaas ng payong.
kung matatakot ba siya o matutuwa. Nakita niya ang magagandang ilaw sa lungsod ng Maynila. Wari ipinapasyal siya ng payo. Bigla siyang nakaramdam ng galak dahil pakiramdam niya ay isa siyang superhero na lumilipad. Sunod na tanong, ano ang nangyari kay Ana? Saan siya dinala ng payong? Yes, Sandra. Sa langit, tama. Dinala siyang pataas. Papunta doon sa kalangitan. Ayun, nasa drawing nga naman. Nasa may taas ng langit si Ana. Tuloy na natin. Wow! Kay ganda ng mga ilaw at kay laki naman ng mga gusali. Tuwang-tuwang sambit nito. Ngunit, nang naisip ni Ana ang kape at tinapay na pinabibili ng kanyang ina, ay bigla siyang nag-alala. Hala, payong, ibalik mo na ako. Bibili na pala ako ng kape at tinapay. Lagot ako kay inay. Namangha siya dahil ang payong ay tila may isip na ibinalik siya sa kanilang lugar at ibinaba siya malapit sa bakery na bibilhan niya ng kape at tinapay. Ang galing mo naman, payong! Sabi ni Ana na wari na uunawaan siya ng pulang payong na kanyang hawak. Tumila na ang ulan at isinara ni Ana ang payong. Pagdating niya ng kanilang bahay, ay kaagad niyang ikinuwento sa kanyang ina ang nangyari. Aba, mahiwaga pala ang payong na ito, Ana, sabi ng ina. Okay, paapat na tanong. Paano nakauwi si Ana? Anong ginawa ng payong? Yes, please. Sinabihan niya po yung payong na may bumaba. At tapos, anong ginawa ng payong nung sinabi ni Ana na bumaba? Sumunod po. Sumunod yung payong. Ang galing ng payong, mahiwaga. Itinaas siya, tapos nung sinabi niyang bababa, ibinalik ulit siya sa kanyang bahay. Okay, basta tapusin na natin ang kwento. Opo, inay. Pero alam mo, inay, nakakatuwa. Gusto mo subukan natin? Pabirong sinabi ni Ana sa kanyang ina. Nako, tumigil ka nga. Hala, tayo na't magkape, baka gutom lang yan, sabi ni Aling Nelly sa anak. Inay naman, sagot naman ni Ana. Bago matulog ang mag-ina, ay inilimpit ni Aling Nelly ang payo. Paggising nila kinabukasan, ay hinanap kaagad ni Ana ang payo. Hindi na niya ito makita. Naisip na lamang ni Aling Nelly na sadyang mahiwaga nga yata ang payo na pula. Kaya sabi niya kay Ana, hayaan na lamang natin ang payong anak. Marahil ito ay isang mahiwaga na nagbigay galak sa isang batang katulad mo. Isang matamis na ngiti ang itinugon ni Ana. Pagkatapos maligo at mag-almusal ng mag-ina, ay magkasama ng muli silang nagtinda sa palengke ng Divisoria. At dyan ay tatapos ang kwento ng mahiwagang pulang payo ni Ana. At ang aral na ating mapupulot mula sa kwento ay ang pagiging tapat sa magulang sa mga pangyayari sa iyong buhay. O ano nga daw ulit yung aral na mapupulot natin sa kwento ni Ana at ng payo? Sige. Maging tapat po sa magulang. Ayan, maging tapat sa magulang. O sana kayo din ay maging kagaya ni Ana. Kapag may nangyayari sa inyong buhay ay magiging tapat sa magulang. So ituloy na natin ang ating leksyon. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Sino sa inyo ang gustong liparin ng payong pataas? O, gusto daw niya, ni Cyrene. Si Mary Christine parang nag-iisip. Ibababa din naman kayo, ipapasya lang tapos ibababa ulit. O, ituloy na natin ang ating leksyon. Okay, so ano po ang nakikita nyo sa larawan? Ano pong tawag kaya dyan? Tunog. Anong tawag sa kanya? Letter A. O, ito mga kasunod. B. Ito? A. Anong letter to? Ito. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Meron pa. Ano to? Ano yan? Enye? Enye ba yan? Nang or NG. Ito. Yan ang enye. At dahil parang gusto
ni Denver ang ating mga titik. Meron akong inihanda dito isang awitin. Gusto niyo bang kumanta? Ayan, dahil gusto niyo kumanta, sabay-sabay tayong aawit. O, huwag kayong mag-alala. Itong awitin na ito ay may kinalaman sa ating pag-aaralan ngayong hapon. Ang gusto ko lamang ay sabayan niyo ako sa pagkanta at kung gusto niyo, pwede kayong tumayo. Dahil may sayaw siyang kasama, pwede rin kayong sumayaw. O, nagre-ready na. Talagang gustong-gustong sumayaw. Simulan na natin. O, paalala, pwedeng sumayaw ha. Wala na ulit. Ating pag-aralan, umpisahan ngayon. Ang aso, grupo, bola, kaktus, daga, eroplano, french fries, gatas, hipon, ilaw, chimney, keso, Okay, ang ating unang titik na nasa unahan, ano ang tunog ng titik M? Titik M, titik M, ano ang tunog ng titik M? Oh, Mary Grace, ano tunog? Okay, very good. Oh, sabay-sabay tayo lahat. 1, 2, 3, go! Ano ang tunog ng titik M? Titik M, titik M, ano ang tunog ng titik M? Okay, very good. Ito ay titik M at ang tunog niya ay Ano po ang salita na nasa larawan? Ano kaya yan? O, bibigyan ko kayo ng palatandaan. Nagsisimula ang kanya mana sa tunog na masarap. Oo, ang sarap ng pagkain. Ano? Sino yung may dala? Si nanay. Anong ibang salita sa nanay na nagsisimula sa mama? O, tama. Ngayon, practice naman natin paano isulat ang titik M. O, gamit ang inyong kamay. Mamili ulit kayo kung kaliwa or kanan. Susundan natin ang direksyon ng guhit kung paano isulat ang uppercase M at lowercase m. O, ready na? I-extend ulit ang mga kamay. Kaya para sa uppercase M, guhit mo na pababa. Tapos guhit mula sa taas, pababa ulit. Mula sa ibaba, itataas ulit. At pababa. Okay, ang uppercase M. Pagka naman sa lowercase m, itaas muli ang kamay. Mula sa taas, bababa. Itataas ulit, bababa. At tataas ulit, papunta sa baba. Okay po ba yun? Malinaw? Okay, sunod. Hulaan niyo ulit ha kung ano ang tunog nito. Ano ang tunog ng titik S? Titik S. Titik S. Ano ang tunog ng titik S? O, so yan. Very good. Ang tunog niya ay S. O, sabay-sabay kayong lahat. 1, 2, 3, go. Ano ang tunog ng titik S? Titik S. Titik S. Ano ang tunog ng titik S? Okay, at anong salita po ang nasa larawan na nagsisimula sa tunog? Sapatos. Good, ang ganda ng sapatos. Ano kulay dilaw? O ngayon, practice natin paano isulat ang uppercase S at lowercase s. Itaas mo yung kamay. Mula sa itaas, iiliko ang kamay. Pababa. At para sa
kalimutan. Tignan nga natin kung naaalala niyo pa. Anong tunog ng titik na nasa screen? Sabay-sabay tayo. Anong tunog? Okay. Bukan ng maayos sa bibig. Paano nga? Sunod. Very good. E. O. And U. Very good. Dapat ay maayos ang bunga ng bibig para malinaw ang tunog. Ito naman. Anong tunog po ng titik